lahat ng mga makamarkos, binayaran kayo ng 500. Sino nagbayad sa inyo? Wala! Resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Ang kaguluhan ngayon sa politika. Sagot niya yan sa sinabi ni Congressman Jefferson Conghun na nagsimula lang ang kaguluhan na ito nung mangarap daw ng maaga ang bise na maging presidente. Wawa. Narito ang panayam ng media kay VP Sara ngayon lang dito sa Veterans Memorial Medical Center. Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila. The presidency of 2022 was mine already. Tama. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things. Yeah, good morning mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka muna at hit mo na yung bell. 150,000 na po tayo ha mga kasama. At isang like, isang share, goods na po tayo dyan. I-like nyo yung video. At ito na nga. Grabe, no? Matapos sabihing at magpresidente. Sino nagsabi no? Yung isang young guns na nagpapakilala. Hindi totoo yan. Nagpapakilala isang young guns. Oo. Hindi totoo yan. Talaga ng mga ibang klase rin na mahapyaw, Ibang klase nga kung tawagin, oo. Kilala nyo ba yan kung sino nasa harapan nyo? Oo, kasi yung mga kasama nito na mabantot na po sa kanilang mga distrito, ayaw na humarap. Oo, kaya ito na lang ang pinapaharap. Mantakin nyo, sabihin atat na atat si VP Sara magpresidente. Hoy, kuya! Oo, baka naman tulug-tulugan ka lang, ha? O talagang hindi mo iniisip, 2022 pa lang, Sara na ang nangingibabaw at Sara naman talaga ang iboboto ng ating bayan, Nagbigay lang si Ate Sara. Baka naman natatakpan ka, di umano, ha? Eto naman, pasukin na natin to dahil ito ay bibigay sa atin ni Chikadora. At yung sagot nito maya-maya, makikita nyo sa video. Sasagutin to. At doon sa mga taga-Japan, please lang ho, paki-explain sa amin kung ano yung balita na ito. Umabot na ho sa Japan ang balita patungkol dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Pwede nyo bang i-translate sa amin sa mga taga-Japan, sa mga subscriber natin sa taga-Japan dyan Translate nyo na lang po. Eto, Chikadora, ipasok mo kung ano meron dyan. Wala na kayong maloloko dahil pare-parehas na kayong sinusuka ng maraming Pilipino. Totoo yan. Walang pagpipigil na pinaulanan ng samot-saring mura at batikos ng maraming netizens online ang Zambales congressman na si Jay Kanghen matapos sabihing tila kung hindi lamang raw nangarap si Vice President Sara Duterte na maging presidente agad. Kung hindi lang kung hindi lang daw nangarap. Ano kaya resulta ng mga kababayan nito? Ano kaya mangyayari dito sa boto nito? Baka mamaya makakuha lang to ng 50,000 tama na. Okay na yung mga taga Sambales. 50,000 vote. Ayos na sa'yo yun. Wala ka nang maloloko dito. At saka yung pangalan mo hindi na mabango, mabantot na rin. Kasi naman kuya, dapat hindi ka nakisausaw. Sino ba pinapapront dyan? Di ba yung sila lang naman? Ngayon, ikaw nakikisapaw ka lang naman. Akala mo babango ka pag nakisapaw ka sa usapin, Akala mo magiging kakampihan ka ng mga taga-Sambales. Sinira mo lang ho yung yung political career mo. Subukan mo, tingnan mo, tumakbo ka ngayon, di ba? Tatakbo ka ngayon, tignan natin kung mananalo pa ito. Sa susunod, halimbawa, tumangka ho uling tumakbo, for sure, wala na. Tuloy natin si Chikadora. Hindi naman raw magkakagulo ang Kongreso na kanilang kinabibilangan.
Tila sadyang wala raw ba sa tamang hulog o may amnesia ang representative ng Zambales para sabihin kay VP Sara na ito pa ang nangarap maging Pangulo. Dinawit pa ang former president na si Rodrigo Duterte na tila nagpupush daw kay Inday Sara na pababain si PBBM sa pwesto at ito na ang maging Pangulo. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsalita na ang Vice President na si Sara Duterte at dito'y sinampal ng ebidensya ang Zambales representative na si Jay Kanghen na sinabi nito na 2022 pa lamang tambak na at hindi na mananalo sa kanya si PBM. Dahil sa samot-saring survey, ang nooy mayor ng Davao ang nangunguna ng may pinakamaraming boto at gusto ng taong bayan na siya ang sumunod sa kanyang ama bilang Pangulo. Bilang ebidensya, inilabas natin ang iba't ibang survey noong 2021 hanggang 2022, ilang buwan bago mangyari ang 2022 election, kung saan tunay nga na si Inday Sara ang mas pinipili ng majority ng taong bayan na maupo sa Malacanang. Sa isang presidential election survey noong 2022, nanguna ang former mayor ng Davao na si Inday Sara Duterte with 22% na sinundan ng senador na si Grace Poe with 13%. Si Pacquiao ng 12% kung saan nakatay nito ang kasalukuyang Pangulong si Bongbong Marcos na mayroong 12% na boto. Sinundan ng former Manila City Mayor na si Isko Moreno, Senator Christopher Lawrence Bongo, Leni Robredo, Tito Soto, Cayetano, Rojas, Villar, Lacson, Angara, Rodrigo Duterte, Escudero at Gordon. Sa inilabas ng Pulse Asia Survey mula November 23 hanggang December 2, 2020, kalagitnaan ng pandemya, nangunguna si Inday Sara sa 2022 Election Presidential Preference Survey na may 26%, na sinundan lamang ng dating senador na si Bongbong Marcos with 14%, na siya namang katay ni Senator Grace Poe. Sinundan ng Manila City Mayor na si Isko Moreno with 12% at Manny Pacquiao with 10%. Ngunit alam nyo ba na taong 2021, mas preferred ng taong bayan sa presidential at vice presidential election noong 2022 ang mag-amang Duterte na kapwa nakakuha ng pinakamataas sa pwesto sa pagkapangulo at vice-pangulo ng bansa. Sara Duterte got 28% for president, na sinundan ni Bongbong Marcos with 13%. Layo, Isko Moreno with 11%. Ang layo ng diferensya, mga kasama. Isipin nyo ha, from 28% down to 13%, halos kalahati, ano. Sabihin na natin, nearby, eto lang. Kaya pinili ng taong bayan si Ate Sara at mga Duterte. Dahil, maganda ang narinig ng mga taong bayan. Sa Davao, malinis, peaceful. Totoo naman, marami na nagpatunay. Ako hindi naman ako taga Davao, pero yung mga kakilala natin, nagpapatunay niyan. Kaya yung mga nakarating sa mga kababayan natin na nakakita at nakawitness na ang Davao ay malinis at maayos, wala kang isiping mga kaguluhan, wala kang isiping mga snatching, hold-upan, walang ganon. No? Kaya, naisipan ng mga tao na sila na lang at maging maayos. Totoo naman, di ba? Mayroon ka bang nabalitaan na mga gano'n, nanunungkulan ng Pangulong Duterte noon? Diba? Na minimal. Ibig sabihin na lesson. Natakot ng taong bayan. Natakot yung mga gumagawa ng mga kabulustogan, yung mga durobo. Maski mga mga nangungutong, takot sa pamumuno ng ating Pangulong Duterte. Ganon din ang gagawin ni Ate Sara, just in case na, kita nyo kahit hindi pa eleksyon, malayo pa. Ginagawa na ng problema. Ginagawa na ng kung ano-ano batikos, kung ano-anong pambibira, kung ano-anong kaso gustong ipakaso, kahit wala namang kaso. Wala naman dapat ikaso Dahil hindi pa napapatunayan. Tsaka hindi naman dapat ang Kamara ang mag-imbestiga. Di ba nga sabi nga, hindi kayo husgado para iakusan nyo ko. Ngayon, ang nangyayari dyan sa Kamara, puro na lang pamamahiya. So, pinapamukha nila sa taong bayan na merong nilustay na 125 million. Ito ang tatanungin ko sa inyo, mga kasama. Isang survey lang to. Naniniwala ba kayo na nilustay? Ilagay nyo dyan, naniniwala kami, nilustay yan.
Kung hindi naman, lagay nyo rin dyan. Be fair lang, no? No, hindi kami naniniwala na... Kasi pag confidential fund, isa confidential nga eh. Bakit mo kailangan sabihin? Oo, kaya nga, in the word confidential. Hindi na confidential. Pinatunayan pa yan ni Ombudsman Martires. Di ba? Bakit namin kailangan pang i-liquidate yan? Kaya nga confidential. Di ba? Ibig sabihin, pag meron kang mga bagay-bagay na gustong ipatrabaho o ipagawa, hindi mo na kailangan kumuha ng resibo. Sino ba namang tao na, mag-uutos ka, ito, bigyan kita ng ato. Balik mo sa akin resibo, ha? Anak ng tipaklong, saan ka makakita ng ganun? Diba? Hindi na uso yung mga ganun. Tuloy na natin si Chigadora at mamaya yung slide, ipapakita natin sa inyo. Kung ano yung sagot ni Ate Sara. Dito kay anong pangalan? Taga Sambales yan eh. Sambales! Sa mga taga Sambales, ha? Naku po, ano kaya magiging boto nito? Kaya siguro baka naman humarap ito. Baka pinangakuan na naman di umano. Magkano naman kaya di umano ang pangako rito? Tuloy. percent. Grace Poe with 10%, Manny Pacquiao with 10%, Lenny Robredo and Alan Cayetano with 5%. Sa pagka-Vice President naman, nanguna ang ama nitong si Rodrigo Duterte with 18%, na sinundan ng Manila City Mayor na si Isko Moreno with 11%, dating Senador Alan Cayetano with 10%, Grace Poe with 10%, Bongbong Marcos with 9%, Tito Soto with 7%, at Manny Pacquiao with 6%. Unquote. Matapos ang balitang ito, nasan raw ang kayabangan ngayon ng isa sa mga Young Guns member at Zambales representative na si Jay Kanghen nang sabihin nitong masyado raw kasing maagang nangarap si Vice President Sara Duterte na maging Pangulo. Ngunit hindi itong sinasabi ng ebidensya mula 2020, 2021 hanggang 2022 kung sa survey pagbabasihan. Tunay na lumalagapak ang score ni President Bongbong Marcos kung ikukumpara ito kay Vice President Sara Duterte. Dahil kita nyo, sa survey pa lang lagpak na. Tapos, ikaw, kuya, gawa-gawa ka ng istoryahe. Sabi nga nila. May masabi ka lang. Ibig sabihin, iyan ba ay bukal sa loob mo na sabihin? Merong nasa likod mo para... ihayag yan. Ang tanong magkano ba? Di umano. Yan ang tanong. Di ba? Kasi kung wala kang benefits dyan, wala kang pakinabang dyan, sa tingin mo ba, gagawin mo yan? Kung walang nag-uutos sa'yo dyan, sa tingin mo ba, gagawin mo yan? BP, Vice President ng Pilipinas, yung mga pinapatutsadahan mo, kuya. Di ba? At saka, ang lakas ng loob mo para sabihin yun. Baka nga magulat kami yung mga taga-distrito mo, si Ate Sara ang binoto. Taga Sambales, ito kung sino man yung nakakasakop dito. Mag-comment kayo. Binoto nyo ba yan? Binoto nyo ba si Ate Sara? Eto naman. Eto survey lang. Boboto nyo pa ba yan? Taga Sambales. Survey lang. Quick survey lang. Type nyo dyan sa comment section. Eto na. Ispasagot natin kay Ate Sara para mapahiya naman ito. Kasi medyo ibang datingan eh. Talagang kung may masabi. Bakit? Magkano ba ang tanong di umano? Diba? Eto na. Para sigurado tayo ito yung sagot dito ni Ate Sara. Pasok mo. Ng kaguluhan ngayon sa politika. Sagot niya yan sa sinabi ni Congressman Jefferson Conghun na nagsimula lang ang kaguluhan na ito nung mangarap daw ng maaga ang bise na maging presidente. Wow, Narito ang panayam ng media kay VP Sara ngayon lang dito sa Veterans Memorial Medical Center. Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila. The presidency of 2022 was mine already. Tama. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than
being President of the Republic of the Philippines. Tumanggi namang magkomento ang bise sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pinigilan nito ang impeachment sa kanya sa Kongreso. Hindi rin sumagot si VP Sara sa sinabi ng Pangulo na never say never nang tanungin nito kahapon kung may pag-asa pa ba silang magkaayos. Samantala, tiniyak ni VP Sara na dadalo siya sa susunod na pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Hiniling daw kasi ito ng mga staff ng OVP na sumasalang sa hearing dahil mas komportable raw sila kung kasama nila ang kanilang boss. Pero hindi masabi ng bise kung pupunta siya sa NBI investigation sa December 11 na una nang nakaset kahapon pero hindi niya sinipot dahil late na raw siya naabisuhan na kanselado pala ang hearing na kasabay ng NBI investigation. Samantala, Pia, sabi ni VP Sara, nakalabas na rito sa Veterans Memorial Medical Center yung isa doon sa kanyang dalawang OVP staff na nandito ngayon, yan ay matapos mabigyan ng medical clearance. Pero yung isa na natitira dito, naghihintay na lang daw na ma-discharge. Pero paglabas daw dito sa veterans, ay ililipat daw sa ibang ospital alinsunod sa utos o sa payo ng private doctor ng kanyang staff. Samantala, katatanggap lang natin ng impormasyon, kinumpirma ngayon ng House Secretary General ng Kamara na pinakakawalan na nila sa kanilang kustodiya si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng OVP na nandito sa veterans. Ngayong araw na rin kasi nagtatapos ang contempt order ng Kamara kay Lopez na sabi ni VP Sara ay mag-i-indefinite leave na raw pagkalabas ng ospital. Yan ang latest mula rito sa Veterans Memorial Medical Center. Balik sa iyo, Pia. Ayan na, ngayong araw, kahapon, sabihin natin ngayon, let's say ngayon, malaya na po si Attorney. Salamat naman po, salamat ha. At siguro naman, yung mga taga-kamara ha, sa susunod, huwag na kayo mag-contempt. Iba yung magiging implikasyon sa inyo. Masisira ho ang mga pangalan nyo. Yan po ang magiging feedback sa inyo. Sira na nga, sisirain pa eh. Diba? Eto naman, mapunta tayo dito. Diba? Ano ang nangyari sa balitang ito? Kasi hindi natin maintindihan eh. Pero, meron akong nababasa mga Filipino na marunong yung mga nakapag-asawa ng hapon o tumira ng hapon. Meron akong comment na nababasa na parang maganda ata yung feedback, Parang, ewan ko lang kayo na ho sa mga taga-Japan. Ipaliwanag nyo lang sa comment section kung ano yung mensahe rito ng balitang ito. Gusto ko lang mapakita sa ating mga kababayan kasi siyempre, kahit pa paano, hindi sila marunong kahit naman ako, hindi naman ako marunong makaintindi ng hapon eh. Nagandahan lang ako at ibig sabihin, parang yung mga comment dito, nagbasa ako ng mga comment. Yung mga kababayan nating Pilipino na nasa Japan, ang ganda po ng mga comment nila. No? Mas pumapabor po kay Ate Sara, kita nyo na yan, diba? So, yan ang sinasabi ko. Kaya yung iba, kayong mga taga-kamara, huwag nyo nang linlangin yung mga taong bayan. Kasi ang katotohanan ng mga ibabaw, mamaya mayroon ako papakita sa dulo ng video natin. Talaga na mga ibang klase rin, may mga nagsasalita doon na talagang pinapaliwanag nila at mayroong mga nagsasalita din doon na parang binubu nila yung boo-boo, yung alin, yung mga mainstream media. Hindi na natin papangalanan ha. Sige, tuloy natin. Mamaya papakita natin kung ano yung mga reaction dito at mga comment. 地元紙ですが、大統領殺害の脅威を受け警備を強化と報じられています。きっかけは現政権の副大統領を務めるドゥテルテ前大統領の長女の爆弾発言でした。問題の発言はおとといサラ・ドゥテルテ副大統領が行ったオンライン会見で飛び出しました。ある人に私が殺されたらマルコス大統領、ルイーズ夫人、ロムアルデス下院議長を殺してくれと指示した。これは冗談ではない。最後までやり抜けと命じた。マルコス大統領夫妻らに対し殺し屋を雇ったとして暗殺計画を口にしたのです。マルコス氏をあからさまに敵視したサラ氏の暴言は先月にも。彼の首を切り落としたい。私とマルコス大統領との関係が有害であることに気づいた。度重なるサラ氏の過激な言動は物議を醸しています。副大統領があんなに汚い言葉を口にするとは思いもしなかったので見苦しい。
民主主義なのだから、心の中にあるものを表現することに問題はない。かつて独裁体制を敷いたマルコス元大統領の長男フェルディナンド・マルコス氏。おととし出馬した大統領選挙では副大統領候補のサラ・ドゥテルテ氏とタッグを組み勝利しました。サラ氏の父であるドゥテルテ前大統領は在任中、当時のアメリカ大統領に地獄へ落ちろなどと過激な発言を繰り返したほか、違法薬物の取り締まりのため容疑者を容赦なく殺害する麻薬戦争を推し進めました。So ayan mga kasama, no? Kahit hindi man natin naiintindihan, pero magbase tayo sa comment. Tignan natin kung ano yung mga comment, ha? Gusto ko lang kasing, oo, lakihan na natin. Ito kasi meron ako dito mga nababasang comment. Ina-translate na lang natin, no? Ito, salitang Hapon. Meron dito mga Tagalog. Nakikita nyo ba? Pwede ba natin lakihan to? Lakihan natin, para zoom. Okay. So ito, yung mga comment dito. We love our Vice President Sara Duterte. Kita nyo? Yung mga, ito, translate natin siya. Translate in Filipino. Sa totoo lang, sa pananaw ng sambayan ng Pilipino, mas maganda ang impresyon ng pamilya Duterte kung saan isa lang alang ang kanilang mga nagawa. Si Marcos ay isang elite at si Duterte ay mas katulad ng isang karaniwang tao. Ito ay katulad ng halalan sa pagkapangulo ng Amerika. Ayun hanap pa tayo ng pwede natin i-translate dito. Ito nakikita nyo? Ang mga magulang ay magulang, ang mga anak ay anak, at ito ay sukdulan. Kita nyo na? Diba? Hanap pa tayo. Japanese former Prime Minister Abe knows that the Duterte family is the best. Bakit nyo dynasty when it comes to governance. To my Japanese friends, there is a bad issue for the Marcos about Okada. Kita nyo? Mga kasamahan natin Pilipino ito, kababayan natin Pilipino, na mga nakatira sa Japan. Ito tignan natin to. Translate in Filipino. Maraming nangyari sa Pilipinas ngayon. Dito tayo, lipat tayo. Dumarami ang mga nakawan sa Maynila at may malalaking sunog na sumunog sa mahigit matasugasali sa Islam, kaya marami pang kailangan gawin. Yun ang mga comment nila. Kasi mas maganda yung mga, ito hapon to for sure. Ano kaya to? Tingnan natin to. Sa tingin ko, nagkasundo kami ni Trump, itong vice presidente. Nako. Hanap tayo ng mga pangalang mga Japanese. Ito Japanese. Tingnan natin Ang kapangyarihan ay ginagawang kabaliwan ang mga tao. Yun lang. Ayun ang comment niya. Ito naman. Tayong mga Pilipino ay laban sa dismaya dahil ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas ay korap at isang adik sa droga. Milyon-milyong Pilipino ang sumusuporta sa Sara Duterte. Mahal natin si Duterte at ang ating bansa. Pinagmalaki ko pagiging Pilipino. Kita nyo? Mas pabor Pero hindi natin maintindihan kung ano yung paliwanag dito kasi hindi tayo. Paki-comment na lang po mga taga-Japan Maraming salamat po. Kung ano yung mga pinag-usapan dyan o sinabi ng media dyan sa Japan. Ito na may share natin sa inyo. Yung nangyari kagabi. Diba? Merong mga tawag doon, merong mga merong gulo. Hindi naman gulo. Parang merong mga kumusyon Naku po, taga-suporta ni BP Sara at Tatay Digong lalong nilakasan sigaw. Ay kita nyo naman. Pakinggan natin dito Nilakasan ng sigaw. Pilipinas ito! Pilipinas ito! Hindi ito! Para sa inyo na si Morales! Dapat may manindigan kasi pagkakayaw.
Nandito na, namasahe yung iba. Diba? Kayo ang nag-abutan eh. Kayo ang nagtampo. Sinasabi nila, binayaran daw kayo ng 200. Hindi, kanya-kanya. Babayaran natin. Pinapakalat ng mga makamarkos na binayaran kayo ng 500. Sino ang nagbayad sa inyo? Wala, animal. Binayaran ba kayo ni Bibi Sara? Hindi doon. Wala. Wala. Kanya-kanya kami. Walang sinabi sa Secretary Morales. Pero sabi mo, nandito mo. Hawin! Hawin! Tayong dalawa. Yan ang pinapakita ko lang sa inyo, ha? Baka mamaya hindi nyo po napanood ito. Pwede nyo po yan panoorin. Ayan po yung aganapan kagabi. Kumalampag na po yung mga kababayan natin, ano? Kumakalampag sila dyan. Malingaw-ngaw na. Grabe, malingaw-ngaw na ang sigaw dito mga kabayan ko ng Duterte. Nandun o? Grabe. Kabilaan na to mga kabayan ko.
yan mga kasama ha. Pag umabot na kayo sa video na ito, mag-comment kayo. Oo, pag umabot kayo sa video na ito. Kasi kita nyo ha, grabe po. Hilak sila ha. Palagay natin dito mga kasama, simula pa lang ito. Oo, kasi kagabi ang dami na hong tao. Hindi ho ako nagla-live talaga kagabi. Oo. Hindi ho ako nagla-live, oo. Tsaka mas maganda, prefer ko nandun lang sa paligid-ligid, no? Oo. Kaya mas maganda talaga. Oo. Kita mo yung mga kasamahan mo kung ano yung mga sitwasyon. Basta makiisa ka lang dun, okay na. Oo, hindi mo na kailangan mag-live dun. Mas maganda, suporta ka, nandun ka. Kung isa ka sa sumusuporta kay Ate Sara, punta ka dun. Oo. Grabe, no? Makaligaw nga, eh. Diba? Ito simula pa lang siguro, yung nakikita nyo, simula pa lang ito, no? Mahirap mag-expect pero yung realidad nakikita nyo na. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaction. Hanggang sa muli, mamayang hapon po, meron po tayong upload. Tutuloy-tuloy na natin yung upload natin, ha? Mas lalo pa natin sisipagan. Siguro mag-upload tayo ng 3 video o 5 video. Kung kakayanin ng oras yung manood na manood at i-share yung video natin, mas maganda. Kung nakaisa kayo sa nakasuporta, i-share nyo po yung video natin para mas marami ba po makaalam ng nangyayari ngayon at sitwasyon ngayon. I-like yung video. Yan, hanggang sa muli. Bye-bye!